bawat isa para po sa mga adjustments na pwede natin gawin para sa mas para sa ikabubuti siyempre ng sektor na to sa edit industry. At natin yung rental rates. Pag-usapan natin paano gagawin natin adjustments kasi aware naman po tayong lahat na yung rental, yung rates paano kung panahon yun pa rin po hanggang ngayon. Kaya siguro po mas magandang mapag-usapan natin ngayon at ma-implement agad-agad for the betterment of our pagtaas ng ating may si Attorney Briones po nagbigay ng letter, hindi raw po siya makakapunta. Meron po siyang mga suggestions dito. Pero walang certain amount. Walang amount. Ang sabi lang po niya dito, flat rate per month with escalation clause of 10% per year. Sa GS and if I may request, pwede mo provide na sa inyo topic na mag-rental Attorney Briones para po sa members. Ma'am, additional request. Ayan, okay. For your reference na lang. Yes, yes. I-discuss natin yung area. I mean the location. Treasury. Alam na po natin, very outdated na dahil 96 pa itong ating rates for storage. Meron na po bang proposal ng City Treasurer's Office pertaining to your proposed increase in terms of rates per month sa mga stores po na ito. So we can be guided kung ano na yung current na rates sa market para meron din kaming basis for amending this ordinance. Ang dami na po nakasubok sa committee na mga request for contracts. Pagtingin ko po ba ng chair, we need to amend this ordinance para maging basis natin for all the contracts that we will be adopting and we will be approving. Ma'am, sa kasalukuyan, kung pagkapasihan yung latest nabigyan ng kontrata sa akin, na alam naman natin medyo ang gobyerno. Anyways, meron po kayo na yung rates ng arcade. Para mas mga 100 per day. Oh. One twenty on the ground. Suggestion po ng Treasury Department ay i-adapt kung ano yung rates na pinopose sa arcade. Ma'am, kasi medyo personally hindi po para sa akin lang, parang hindi po yata pwedeng i-impose natin ngayon considering na luma na yung mga meeting. Anyway, yung sa proposal ni Atty. Briones, may escalation naman ng 10% per year. So, with less than that, sana, pwede on the ground floor and then iba rin sa floors. Anyway, yung escalation naman is annual. Kung maakuha nyo. Kaya yung nasa mapa, kasi doon sa mapa makikita natin, especially on the old bank
halimbawa, on the prime location. Prime location is the National Highway, the Panganiban, and the Barrera, and Hamaka. Kasi ma'am, yung sa prime location, alam natin mabili. Okay. Pero sa inner stall, sa all public market, baka po mag-create lang tayo ng napakalaking problema, especially kami, sa maniwala hindi ho kayo, yung 60 pesos, yung 60, more or less, nasa range ng 60, 50 to 60 pesos a month, up to 81, inaabot pa ho yun ng pabalik-balik. Kasi yun, ang talagang supposed to be deadline is every 20th of the month. Magsisimula ho kami sa A1, bagamat bihirang-bihira ang nagbabayad on the first week of the month. Ang kalimitan ho dyan, kasagsagan, from the 15th to the 20th. Now, meron lang hong hindi magandang balita. In the sense na nitong mga nakaraang taon kasi na ako ay nalipat na section, nalagay ako sa market, sa cascaded section, nang ako'y palitan, Mr. Raymond Bayawa, doon sa mahigit na 3 taong pagkakapalit kami ng posisyon, may sinabi si Atty. Soberano, may order sa kanya si Atty. Soberano at that time na huwag na raw mag-impose ng 25% surcharge at 2% interest dahil wala daw yun sa kontrata. Ang basihan naman namin ng mga taga-treasury ay yung ating tinatawag na Biblia, LGU, which is Republic Act 7160, na nagsasaad doon na makapag-i-impose ang LGU ng ganung mga pina. Well, sumunod si Mr. Bayawa sa kautusan ni attorney, ito ang hindi ho magandang nangyari eh. Yun po, katagal-tagal na inaalagaan namin from the first day of the month to the 20th, na nagbabayad sila maski sa last day, humahabol. Ang masakit ko, mahalata nilang hindi kami nag-i-impose ng surcharge and interest, dumami ho, sad to say, dumami ho ang delinquente. Ayaw nang magbayad on time. Yun ang masakit na katotohanan doon. Kaya ngayon, ang pilit ko, ibalik ang surcharge and interest, muling i-impose natin yung every 20th of the month na deadline kasi we are just encouraging them to be delinquent. Wala po akong nakitang positive na resulta ng kautusan yon kung hindi naging hindi magandang paraan para hindi magandang bagay na nagkaroon kami ng nadagdagan ng delinquente namin. Kasi ho kami, Excuse me. If I may cut you short, the question I raised was, are you suggesting, doon lang po muna tayo sa tolerance, now you are raising another problem, and we take note of that, tungkol sa problem na, accordingly, Atty. Soberano has instructed the representative from the Treasurer's Office not to collect surcharges. Maybe I may request, Madam Chair, our representative from the City Legal Office to take note of this and probably come up with the position of the local government unit if they need to come up with a communication address to the stallholders para we put a stop dun sa paniniwalang we should not collect. So let us set aside this particular problem kasi po the current issue that we are trying to address at the moment are the rental rates of the request from those whose contracts has already expired. Para lang magkaroon tayo ng focus on the discussion. Kasi this is another problem. We recognize this problem and we give this assignment to the City Legal Office. And hopefully, Madam Chair, next committee hearing will give us an update on the position of the local government administration
Para lang po we can move on Okay. what we are discussing at the moment. Okay, gusto ko pong ulitin. Yung tanong ko. Kasi noon kong first committee hearing, I already have requested. What is the position of the Treasurer's Office based on your studies, based on the contracts that is already expired, the old rates, what is the proposal of the Treasurer's Office? Kasi outdated na po yung basis natin. Now, given na ito po yung latest adoption ng isang ordinance ng ating syudad pertaining to arcade, this is the arcade. May problem din silang sinasabi din. But what I am trying to ask is, ano yung talagang pinopropose natin para we can act on the amendments of Ordinance 96/19. Ang na-pick up po dun sa binanggit ninyo, now we have to consider also the prime location and the inner stalls. Yes. You can also come up with a proposal pertaining to these stalls. Meron na po ba? Mga proposal namin is on the prime location, on the ground floor is 50, 30, 20. Ma'am. Ano po yung 50 50 on the ground floor, Okay. 30 on the second floor, and 20 on the third and succeeding floors. Anyway, 50, 30, 20 on the succeeding. yes, ma'am. But with the escalation of 10% per month, Okay. We will that's request that. 50% per square meter. On How the- about the inner stalls po? Inner stall, the latest month is 20, maybe we could come up with 30. 30, 20, 10. Pero wala po kasing multi-story sa loob. Except for Kuwa and other small, other older buildings. Excuse me, ma'am. Parang Ay, ito mabuti. Asan na po yung Kasi parang kayo hindi. Sige po. Kasi yun po mga nasa sa labas, talaga po namang mabili. No question about it. Pero ano lang, Madam Chair, siyempre po, we will be proposing these rates and this will call for a public hearing pa din. And we will be consulting the other members of the council. Kasi po, if I may, Madam Chair, dun po sa initial na usapan ng sanggunian, dahil we wanted to help Councilor Aisen here, ang dami na po ng request for contracts. Para lang po sana mag-facilitate na mailabas na. Ang isa sa pinoconsider, kung dapat nagkamali Councilor Aisen, Councilor Mandong, i-grant na natin sila ng 1-year contract, 6 months. 6 months ulit nila kailan, parang kami is too short of 6 months. I-1 year siya, pending the amendment ng ating ordinance. Yun yung napagkaisahan para lang may basis na for collection ang ating treasury kasi dumadami na siya. Hinilingin ko lang din po sana sa treasury, sa market section, kung pwede ho, you do your proposal in writing para we can have a basis na documented na bagay sa kasaysayan natin, meron siyang background para ho mas ma-aid kami sa committee in defending why the need to increase. So yun po sana ang pakiusap po natin. Ganun din ba, Madam Chair? Kaya hinihiling po namin din sana ang bawat department na nandito, mga representatives na nasabi po yung mga written proposal po para sa rental rate. Kasi, tsaka nabanggit na rin po namin yung first, bago po namin sana i-consult yung mga stallholders ay maging isa muna ang decision natin dito sa loob bago tayo lumabas. Kasi mahirap na i-consult namin sila tapos mamaya maririnig namin sa labas against pala yung isa sa atin dito doon sa sasabihin namin. Para makita naman
siguro natin si attorney, no? Dahil ang guide natin at the moment is the Ordinance number 96/19 na ang baba ng rates. So, ano po ba ang mas mabuti namin gawin, attorney? Shall we first amend Ordinance 96/19 para maging uniform ang mga contracts na lalabas na sa atin? Or we adopt a contract individually and on our own discussions? Kasi ito dapat yung mag-appear dun sa ating mga kontrata dahil ito yung ordinance. Pwede ba tayo mag-increase sa mga kontrata natin at hindi pa na-amend sa ordinance? Good morning po. First po kasi na-step natin yan is to amend the existing ordinance. Kasi we can, even yung example na lang po is, kung ano kasi existing, hindi natin basta pwede palitan kahit kumuha tayo na ito kung dinadala sa sanggunian. Null and void pa rin po yun. So the first thing that we must do is to amend the ordinance. It's either to increase or decrease, or to maximize, or amend, even, especially so, dun po sa mga rates. Dun po sa existing contracts, wala na po tayo magagawa doon. Except and unless, meron silang na-violate doon po sa terms and conditions. Na, example, kita lang natin sa sublist, bawal. One of the ground, we can panang po yung contract na yun. But sa mga i-release po natin contracts, usually po, mag-cover na po doon yung amended na ordinance na po. Yung bagong ordinance. Kasi yun po magiging guidelines natin. And pwede naman po i-discuss natin sa ordinance yung exact, specific prevailing rate for a certain period of time. Sana meron din po sana duration. Nakita niyo naman po yung galing po sa office namin. May mga proposals po kami. And why only 1 year? Kasi po, kung titignan po natin, sumayin natin, every year bumababa, tumataas ang ating peso. So kung ngayon, 2,000 lang, mataas na sa atin yun, next year, mababa na yun kung titignan po natin. Pero this is only a proposal for you to adopt and to study further. But the question raised by Ma'am Marlene is that we can first amend the existing ordinance for us not to violate anything, any rules. Lamang po. Madam Chair, so ganito po, since galing po sa City Legal Office ang mga suggestions, i-pick up po na po from that na baka po pwedeng ang City Legal Office na po nang gumawa ng draft contract, including the provisions, the suggestions that you have indicated. Samantala, hingin po natin ng deadline din ang ating City Treasurer's Office to submit your proposal for the release. Then and there, we can consult the local chief executive for the amendment para po pagdating sa sanggunian, may i-propose na po namin for first reading itong proposed amendment of Ordinance 96/19 para po mas maging systematic yung pag-tackle natin sa mga requests for contracts. Baka po, actually, ang niraise ko po ay address to the City Legal, kung okay na sila na prepare ng draft contract at possibly, baka po pwede ma-incorporate po na ma-assist din tayo ng City Legal sa amendment ng Ordinance 96/19, including the proposals coming from the City Treasurer's Office. Pwede po marinig ang responses. As a representative of the City Legal, we will accommodate. We will embrace that suggestion and it's our pleasure then to work with you, Madam and Sirs. We will hear from the representative po ng Treasurer's Office. If I may, Madam Chair. Okay, ma'am, we will submit the proposed rate on Monday. Including your considerations for the prime locations and Yes. that of the dinner stalls. Yes, That will be on Monday. Monday. From the City Legal. Monday, it's not that quite easy to draft a certain contract. If the submission of the prevailing rates is on Monday, how can we come up with the draft? Yeah. Okay. Anyways, attorney, ganito po, ang kaya na
ng Treasury is to provide their proposal on Monday, but definitely we will not be expecting it from the legal department to come up with their proposal kasi tuntungan nyo pa lang po yung manggagaling sa kanila. So, mga kailan po kaya namin expect mag-incorporate ang mga proposed changes or amendment ng Treasury so that we can aid the committee to come up with another consultation for the draft proposal. May we just know first when will be the next scheduled committee hearing for us to adjust? We will accommodate any time, madam. But the submission, we will, the basis of our draft is the rates coming from the Treasury. Wednesday. Next week. Kaya po, Wednesday afternoon. Thursday morning. Sure. Thursday. Follow me. Ano, Tuesday. Tuesday session. Thursday. Sa Thursday, sa ano po, sa legal? Wednesday afternoon na o Thursday morning. Morning na lang. Maybe I can give the date later on. I can ask the secretary. Mahirap po kasi mag-promise na hindi natutupa. Ayaw na calendar. And mamaya, pinakalas ko siguro bibigyan ko ng kasi ayaw ko nang umuwi ngayon, tapos later wala pa lang kami dalawa, i-drawing na naman. So, mas maganda ko later on kung may bibigay ko, text ko na text ko na. Sige po, makipag-ugnayan na lang po siguro ang legal kasi mahirap magbitaw ng pensa agad-agad. So this will be, with this mean, Madam Chair, we defer first the consideration of the various contracts na nagre-request for renewal until such time that we will be ready with the ordinance. Ganun na lang po. Yes. Kasi nabanggit nga po niya na hindi tayo pwede basta gumawa na ako na wala yung basis. May baka pa tayo na dyan. May tanong po si Ibe. Do we have another agenda? We can proceed to other agendas while waiting for this schedule. But if you have the plan to present it on the next Tuesday, the regular session, the other regular session, maybe we can come up with a draft ordinance or resolution. We can meet every day as long as they schedule permits. Why not? We are here every day, so we will accommodate as long as we take remaining price. Kasi po every Tuesday lang ang session. So, medyo hahaba talaga kung after Tuesday pa yung consolidation of the suggestion. Kasi po first reading pa lang naman po yun, babalik pa din sa committee ba for deliberation. So, kung pwede po na by Monday, pwede na kasi namin ma-include sa session ng October 8 for first reading. Pwedeng row pa lang naman kasi pipinuhin pa natin sa babalik sa committee level. So, yun po sana kung may consider at kakayanin, magkaroon na tayo ng draft amendments para first reading na po natin ng October 8. And then, pag nag-call po si Councilor Aisen ng this coming week, may kakalenda na rin siya for discussion. So, yun po. Yun lang po. Kasi kung lalabas po tayo sa 8 na may consolidate, sa 15 pa lang po magiging first reading niyan, may isang linggo na, matagal na naman. So, yun lang po kasi ang pagkikapit namin sa conseil. So, kung kakayanin po. Hintayin mo lang po yung plano. Okay, sige. Actually, ang pag-uusapan ko lang ngayon yung database, tapos yung gagawing adjustment sa contract, pero dahil ganun nga po ang pag-usapan, There are still other concerns, Madam Chair. I would like to maximize this opportunity na nandito sa Market Admin ng City Treasurer's Office. This part at alang legal, very important. Kayo po naka-receive po kayo ng letter coming from the RP1 holders. Okay?
Di po ba? Meron silang letter. Kaya lang, yun yung ako yung hinahanap. Nabigyan din po yata ng meron po kasi silang request din for amendment. Di po ba? Do you have a copy po? Ayun. Ito po yung dated September 26. Meron po kayong kopya? Wala. So, pwede po. Meron kami mga pinapagawa sa Meron din kami kaya mahirap lang. Pwede mo provide na lang. Provide na lang ulit. Okay. Para po masaya ko kasi Si ano na. pwede po yung photo copy. Along the highway, which is, this is Blackwell Building 1, located at Parera. Blackwell Building 2, Highway, Blackwell Building 3. Ito po yung tinatawag naman namin na nag-iisip dito. From the Rusty Lopez, dito sa pinaka... Yung Rusty Lopez ito. Hanggang dito sa pinaka-dulo. Kung yata siya, Abrenicas. Ano po Abrenicas tawag sa yung dulo. Biblia? BTC? EPC ma'am, kasi ang contractor EPC campaign po. Kasi ma'am, ang kontrabisa dito daw sa araw, yung bakang natatandaan ko yung question sa akin si Mr. Dami Gajaran, siya ang chairman dito, bakit daw nagkaroon ng stall sa ibabaw ng gate? Pansinin niyo ma'am dito. Sir. Yung gate yun, gate ito, we call this gate number 4 sa amin, sa aming stall. Gate number 4, pero makikita niyo may stall. Binatag sa akin. Saan po dyan? Ma'am, ito, yung sa gate 4 along the highway, yung pagitan ni Papasya Navarro and may connecting stall sa second floor, ma'am. Inanong ako ni Mr. Vergara noon, natatandaan ko sa ko, pero hindi ko kaya sagutin kasi nung ginawa yan, nasa liga pa ako. So, hindi ko rin po alam kung bakit, kung ano talagang dahilan, kung bakit nagkaroon ng stall doon. Bukod tangi lang kasi naman yan sa lahat ng gate natin. Mas tingnan natin lahat. Yun lang ang pinistol sa ito. So, hindi ko rin po talagang nasagot. Naamin ko. Hindi ko nasagot. Actually, ang dami po talagang problema sa market. But we need to prioritize the things na i-answer natin one at a time. So, ang daming naibabato, maganda yan. Baka po pwede from the treasury, kung ano po yung mga na-encounter yung problems, you write it down. 1, 2, hanggang may number. And then we will have to prioritize every committee hearing. You let us know and we try to address para po magabayan tayo. Kasi lalong hindi ko masasagot yan. Councilor Paisen, baka di pa siya napanganak nung nung naitayo yan. So again, pa suggestion, baka po pwede all the problems that you are encountering sa market, you write it down. Para meron po tayo po. Provided po kami ng history ng sa market. Then, in the same manner, mag-charting po tayo. What are the buildings sa market? No? Kasi po, may request na po ako sa CPDO na malaking plan ng market, if we can place it here, kung ang kailangan ng discussion ng the market, nandiyan na siya. Pwede po natin yun i-maximize to give us. Pero for now, listen nyo na lang po muna. We focus first on the real problems, the present problems na nire-raise sa atin. But we will act on those matters para sa negosyo at K1. Meron na po kayong kopya. Ma'am, meron mo yung letter ng Pwede pong kasi po nagre-request po sila for consultation. No? Kasi ang hindi
yung Ordinance 19 ng 7th City Council. So, are we ready to discuss po para i-present na natin yung position natin dito and then we try to agree and present to yung Chief Executive kung ano po ang position ng, mga considerations po ng different departments. Okay. Madam Chair, the first item po doon is yung size daw po ng stall is too small to pay the existing rent of 3,000 and 2,400 for the first, second, and third floor. Nagre-request po sila that the rent be decreased from 3,600 to 1,500 sa first floor, 3,000 to 1,200 for the second floor, and 2,400 to 900 for the third floor. First issue po yun. Ano po ang sa tingin ng ating Treasury Department and sa observation din po ng ating Market Administrator dahil sigurado po ang dahilan nila dyan, hindi kami kumikita. So, may we know, in reality, ano po ba naging istorya po? Madam Chair. Ito pong request nila, pagbabago ho ng rental rates. Sa pagkakaalam ko ho kasi, hindi ho po pwedeng maging retroactive ang isang batas sa Constitution. Ngayon, pinaliwanag po namin sa kanila nung makaharap po namin sa meeting, kaya ito nga yung resulta. Pinaliwanag po namin sa kanila na yung base po sa kontrata na pinirmahan nila, magmula June of this year, hanggang sa buwan na ito ay kung sakasakaling makaprubahan, itong nakalagay na rental rates nila ay mananatili. I would like to request the legal kung tama ba yung sinasabi ko, ma'am, na hindi ko pwedeng maging retroactive if ever. Tama po ba yun? Okay. Kasi ma'am, ang sabi ko sa kanila ganito, mananatili yung bayarin nyo mula June hanggang sa buwan na ito ay maamyendahan, kung sakaling maamyendahan. May mga umento pa po na lumabas doon, na paano kayong hihingi ng amendment, hindi pa naman kayo nagbabayad ng minsan. Yung deposit nila na katumbas ng 2 buwang hulog nila ay ipinagpagawa po ng roll-up door nila base rin po sa kanilang mga napagkasunduan noon. Kung ito po ang magiging proposal nila, kami sa Treasury hindi mo magkukomento ngayon. Hindi mo na kami makapagbibigay kasi we will abide doon sa kanilang batas o kautusan na gagawin ng mga nakataas sa amin. Pero ito nga pong that payment to start on January 2014, hindi mo siguro uubra dahil sabi nga ni attorney, hindi retroactive ang task. We're still on issue number 1. Okay. O kung muna tayo mag-jump on issue number 2. Okay. Doon po muna tayo sa unang punto. Tama naman po yung nirelation, pero isa-isahin na po natin. So, the Treasury, thank you po sa information. Totoo po ito, Madam Market Administrator, na wala pang nagbayad sa kanila since they occupied the stalls? Yes, nagbayad po sila, ma'am, ng yun ang pinag-usapang 2 months deposit. Napapit kasi gawin sa sila tayo sa July o February. So, meron pa po yan sa kanya na nabamit namin during the meeting na up to this time yata, hindi pa po bayad ng full na deposit. Partially. Partial na po. So, yun kaya po lang namin
lang yun muna ang deposit na tunan sa napag-usapan ng meeting in July of 2011 sa Silver Tax. Sana makapag-comply na sa pero yun pong deal sa sinabi nila na the size of our stores is too small to pay in this event. Yun pong tungkol sa size ng store, pero yun pong maliit, tumatikita mo. Pero yun po ay napag-usapan din natin sa Sangguniang na talagang para mapagbigyan na po lahat ng priority. Gusto lahat sa ground floor, kasi dun sa unang plano, dapat yung ating mga dry goods sa second floor kasi kailangan talaga yung dry goods sa exterior. Pero kung ano pa rin po yung kanilang pagbibilan kung napagbigyan natin sa Sangguniang, kaya lahat sila nasa baba, 2x2 lang. And then, kung naman po dun sa payment, dun sa rental, we came up with about 3,600. May basihan din kung ginamit dito ang ating committee, that time. And parang pinag-aralan po dito yung ROI, Return on Investment. Ang ating po kasi yung representative ng CPO na, dito kaya yung mga Berto Sabat, si Sir Raymond Corteo. And kaya po sila nagkamak dun sa user rate. And nung na-consult po nila ako, sinabi ko naman na siguro huwag na masyado kasing mababa yung from 3.6 to 1.5. Pero ito po, parang nagkiki-bargain daw po sila. So, tinatry na nila siyempre sa mababa sa next start. Pero pwede naman, kung ano naging decision ng ating Sangguniang, ng committee, pwede naman kung siguro basta lower lang dun sa damage rate na natin. And itinatanong ko rin po, dun sa ating mga kasama dati kung bakit na naging ng talagang rate. Kasi po, in-adjust na natin, imbis na, halimbawa katulad sa ating ordinance 9619, na kung mapapansin nyo doon, about 50 pesos per square meters per month. Ito po kasi naging basis namin. 50 pesos halimbawa per square meters per day. Yun po ang ginawa kasi basis. Which was also observed by the CPO sa mga kanilang ginawang study, market study sa ibang mga paligid. Yun po ang computation na siyata sa kawayan, computation sa Merwa. Hindi na siya per square meters per month, hindi per day. So yun ang ginawa natin basis. And then siguro po, pwede rin i-adjust. Kailangan po kailangan dito i-adjust siguro yung ROI, yung number of years. Kasi ang number of years yata before, naging very short. If I'm not mistaken, mga siguro 10 years lang. So pwede siguro gawin more than 10 years para pwede natin i-lower. Yun ang gamitin natin basis para ma-lower yung hindi naman hindi naman hinulaan lang. Kasi parang yung ang sinasabi na, hindi naman hinulaan lang yung rates na nilagay. Kundi ang basis, since it's a new building, merong pinag-aralan. Sa tuloy ng CPO kasama ng building, kung gano'ng katagal siguro yung gusto natin mag-represent ng investment. So, pwede tayo mag-start from there para ma-determine po ang yung rate na pwede ibigay sa kanila. So, you are for decreasing the rate. Okay. So, ano po kasi? Nabanggit po niyo na meron naman naging basis why we came up with the proposal na inadapt naman ni Pension ng City Council. Pero apparently, in practice, hindi siya naging applicable. Obviously, hindi na, hindi siya, iniisip ko nga ngayon, yun bang yung basis ay naging realistic o hindi. Ang sinasabi ni market admin ay dahil yung ROI na tinarget ay very short naman, 10 years lang. Eh diba ang ROI minsan ng computation 25 years yan. Para 25 baka masyado naman matagal yun. Para sana bumaba yung basis ko na yun. So, sinasabi niyo po kanina, yun namang from 3.6 to 1.5 ay masyado namang mababa naman, talaga namang mababa. Parang tawaran. So, natawaran tayo ngayon. Para talaga yung ibabalik. Kung gano'n pababa.
pasensya na po, Treasury ha, kayo ang pag-alagin namin para doon sa paperwork. Pwede po ba tayo mag-present ng mga choices, packages, parang first floor, second floor, third floor. Pag 1.5 siya, lumalabas ganito lang ang daily. Di ba? Doon natin sasabihin na ang baba. Kaya meron tayo. Baka kung hindi 1.5, hindi man natin tayo mag-give-in sa 1.5, ano yung medyo, saan tayo pwede mag-info? Baka naman pwede 2,000, ang ground floor, kasi 3.6 ang laki naman, ano agad, di ba? 1.5. Yes. Baka pwede kong mag-prepare din tayo ng counter proposal for item 1. Pwede po, pwede po mag-prepare po kayo ng counter proposal. Tapos, lagyan nyo din ng basis. For example, dun sa actual usage, dapat mas may basis. Ano ba binibenta nila? Sa tansya ninyo, sa daily income nila, kaya ba? Hindi. Para, so, ano, kumbaga, kaya mo sagutin. Kasi may batayan ka eh. Ito nakita namin, ito binibenta mo eh. Sa maghapon, ito yung binikita mo. So, more or less, ano yan? Shoot yan. Kesa makikita walang tayo ng walang batayan. Baka pwede po ng gano'n. Additional po po, bilang talagang sinuggest ni Mr. Freddy kanina, pwede yung siguro sa arcade na may mas mataas na rate kung asa corner or asa bungan. Kasi po, may mga talaga mapapansin sa store natin, kaya up to now, hindi na-occupy yung mga asa dito na talagang buwan po din. So, and yung sa mga bunga, talagang kumikita naman din sila. So, siguro, i-ayos yung rate na talagang kanina pwede, may mga occupation, and then Morning, Madam Chair, Dr. Arlene, sa mga member kasama natin dito. Hindi kaya maging malalo mas magulo yan kung iba yung upang nasa sulok at tayo nasa harap o yung nasa prime location. Para sasabihin ng yung pagpili mo na kaya kasi nasa sulok ako kaya ganito lang natin na para may nalubitan. Tapos ang isa pang question ko dito, bago po sila nag-apply dito, hindi po ba nila alam na ito na yung talagang halaga na kanilang babayaran? Tapos kung pumayag sila, kung nandun na sila ngayon, siyempre alam naman natin, nag-change ang administration. Palagay ko, ang pananaw ko dito, sumusubok sila, makasakali na yung bagong administration, payagan sila na may pababa. Kasi 3,600 divided by 30 days, magkano po kapara? 20. 1. Yung blouse sa divisoria, binibili na ng 25, binibenta rin ng isang daan. Sa divisoria. Then, doble tubo. Alam ko yun, bumibili siya ako ng blouse eh. Actually, may friend akong quick control at bumili na tayo ako per day. Okay. Ano po? Answering po. Actually po, nag-i-stretch na tayo eh. Na-anticipate na natin. Kasi lahat ng nasa, kung meron nga na pala yung puro buka na, lahat sila nasa buka na eh. Ganyan. Pag nasa loob na sila, laging ang tawag na kaya nasa loob kami eh. So ngayon actually, in practice, eh, ina-apply na natin, na-anticipate na natin na dahil nasa sulok, eh, medyo mas mababa. Kasi pag pinalaspas mo yun, sabi mo, namin tayo, nasa sulok kami. Gano'n na naman yan. Ang isasagot nila sa atin. So ano pang isasagot nila kung binigyan mo na kagad ng consideration yung sulok nila? Or willing ba yung nasa harap? O sige, gusto mo na mababa, doon pa sa sulok, lumabas yung nasa sulok. Kasi ang market, yun naman tayo nila. Laging gusto nila. Lahat sa bukan. Kaya mukhang yung nag-proposal lang si Lord para ma-anticipate na natin yung kanilang isasagot. So maganda po siguro katulad ng nabanggit ni Cynthia here, hindi nila aaminin pero kumikita. Okay, well anyways po na mga kasama, pwede po ba akong mag-excuse na Madam Chair at attend po ako ng LTC, pero bago po ako mag-excuse, maglagay din po tayo ng target, kailan isasabing yung proposal po ng treasury. Sandali. Bago kita pa wala. Sige po. Ito suggestion lang base sa obserbasyon sa ibang palengke ng multi-store. Dahil tayo sa Batangas. Ayan.
Parang may pareho tayo. At saka sa nakita ko sa Cagayan, ito sa mga tayo sa Cagayan. Club area. Okay, club area. Club area is 2-story building. Isang kwadrado na pinakapagano lang sila. Ang wet section nasa taas. Dry goods sa baba. So, aakit ang tao sa second floor. Kasi kailangan nila. Is that good or permit? Wala. Pumasok lang sa aking kaisipan. Just like, para kaya, kung pwede lang. Para akyatin. Dahil ang number 1 palagi nilang dahilan walang pumapasok sa amin. Okay. Alam natin din ang ito lang. Kung uubra lang. I'm sorry to cut you, sir, Yes, pero sige, pangatlo ito ko lang lang ako sa akin. Sige po. Excuse me. Anyway, ito lang naman. Madam Jay, problema rin lang natin yung Ilino Boulevard Vendors. Na-experience namin doon noong araw, hindi naman yung araw, last year, up to 9 o'clock lang sila kung pwedeng magtinda doon. 2 a.m. to 9 o'clock. 8 o'clock pa nga dati. Pagkapas nung mag-election, medyo lumog tayo. Ang kaso, magpahanggang ngayon ho, mananatili sila. Ang medyo napektuhan ho ang aming posisyon. Kaya, pagkakas biro yung sa akin, one time, hindi ako. Bakit hindi natin kaya ipaakyat? Sa termino, lahat ng vendors along the Ilino Boulevard, huwag lang papaya ng ipagbenta ng ganung produkto sa labas, sa baba. Naging stricto. Magagamit pa natin yung kalsada, yung ginawang magandang boulevard park doon, makikita ng tao. Kasi ma'am ngayon, hindi makikita. Pag hindi ka sa Santiago, hindi mo makikita yung ganda ng proyekto ng nakaraang administrasyon. Yung Ilino Boulevard, ewan ko kayo, mga pangalan. Una-una, nawala na ng gamit yung kalsada. I mean, yung purpose kung bakit may boulevard doon, hindi na doesn't serve the purpose anymore. Naging maghapon na sila doon. Ang karamihan ho dyan, nakita ko, may pwesto ho sila sa iba't ibang lugar ng palengke ng Santiago. Kaya na sila nananatili doon sa gitna o West Pabile. Eh, ang kaisipan ho ng mamili natin dito, kapag nakalatag sa kalsada, mas mura. Hindi ho, kasi pumunta kayo sa mga request. Yung kalahating kilo ng sibuyas doon na nakalatag, at kalahating kilo ng sibuyas sa pwesto, pareho ng presyo. Kaya ba, sa akin ako na ikaw, nagkaroon lang na sa kaisipan ko yun. Itong makikita niyo dyan sa mapa. Sabi nyo ito yung purpose po nito ay gawing kalsada At yung ang ginawa nila ng magandang parke dito. Sayang po yun, hindi nagagamit yung kalsada, hindi rin po nakikita yung ganda ng park na pinatayo ng Madamati. Excuse me po. Madam Chair, nung pumapanya ako, nagtanong ako doon sa mga naka-store doon sa kalsada. Sir, sabi nila, tutulungan ka namin ng basta tulungan mo rin kami. Sabi, ano ba problema nyo ka? Eh kasi po, pag natapos po yung, kasama ko yan ang bowling yung ginagawang Center Island sa arcade doon. Sabi ko, ate, tanong ko naman po, sabi ko, di po ba kalsada po itong tinulungan nyo? Sabi ko, siyempre po, ang gusto ng gobyerno dito, ma-avail talaga to na magamit bilang kalsada na pansasakyan. Willing naman po kami umalis dito, sir. Kaya lang, wag naman po sana kami dadalhin sa yun na, yung pinaniwanan nila, sa lugar na dadalhin kami sa loob na hindi naman kami mapupuntahan ng tao. Agad na pumasok sa isip ko doon, problema to. Tulad mo sinasuggest ni sir. Kung sakaling dadalhin natin sila sa driver, magkakaroon ng resistansya o ngayon. Eh, tinanong ko sa kanila, sabi ko, ate, sobrang lalaki kasi yung pag nilatagan nila na sako, kahit isang tabong na isang tambak ng kamote o ano man, ang laki na talaga ng nakakain
Sabi ko, sabi naman nila, sir, willing naman kami paggamit itong willing naman kami na umatras pala. Kung i-open talaga itong daan, huwag lang kami kalisin dito. Kung pupunta raw sila sa parang bangketa na. Actually nga, dinidin ako, wala rin bangketa eh. Yung gilid ng Asia Trust Bank dati, na kahit na anong bangko na pangalan, palit ng pangalan. Wala rin shoulder eh. Wala rin po shoulder. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko, isang malaking problema na naman. Una niya. Pero ang paniniwala ko po kasi dyan sana, yung batas lang sana kung talagang susundin natin, wala naman talaga sila dapat doon. Kasi kalsada po yun. Alam niyo, sa totoo lang, aminin na natin lahat. Nagiging bargain lagi ang politika dyan pagdating sa ganyan. Laging, kaya ako nalaman niya, meron akong nakitang grupo doon na sinusuportahan nila, yung grupo na natalo ngayon, na nandito na sila sa grupo ngayon, nung nanalo. Ito yung mga, ang bilis. Ang bilis, sabi ko, politika na to. Ngayon, tanungin mo sila, mapapaalis mo pa ba sila ngayon doon? Nakakapit na sila doon sa bagong politika. Politika na naman ang nagiging dahilan. Paano natin sila lilimisin dyan? Andyan na, may player na yung isa, yung asawa, yung pinaka-presidente, ng market. Siyempre, si boss, paano kami doon? Ayusin man natin ang ayusin dito sa council. Pag sinabi ng boss, bayanin lang sila dyan. Wala ko tayong magagawa. Yun ang realidad. Maski dito sa rate na pinag-uusapan natin, eto na. Itong mga ASL arcade na to, aminin po natin. Kaya sila ang mga nandyan ngayon, meron silang minahal na liderato, kaya sila ang naligay na, sila na una dyan. Ngayon, lumalapit na sila sa bagong liderato. Kapalit ng buwan naman, kami sa asosasyon namin, nanunumpa, nangangako, sa'yo kami hanggang ganito. Kaya ito, ipilit pa natin mag-ibaba. Sige, gagawa namin ang paraan yan, ibababa natin yan para sa inyo. Paano mo kaya solusyon natin yan? Meron pa nga ako na sinabi sa akin ng presidente ng to si Mr. Dumakan, yung nag-request ko ngayon dyan sa kanya. Sabi niya nung hindi ko na supportan sila ni Kagawad Kolanjan noon, dahil dyan sa paleke niya, nalagag siya. Ikaw lang, ang ibig niya sabihin niya, nananakot na naman sila. Yan po, nagiging ganun din po sa akin. Parang meron sila sinabi sa akin na, Sir, tulungan ka namin. Hindi ako sumagot doon dahil inisip ko agad, kalsada to eh. Pag ipapangako ko lang po para manalo ako, unfair po yun. Kasi kung sakasakaling pinangako siya, huwag kayo mag-alala. Hindi kayo alis dyan, basta manalo ako. Hindi wala ako pinangako, kaya lang, doon pa lang, naisip ko na, problema to, ito na nga po yun ngayon. Tinalan po kami manalo, kaya ito na yung problema nakita. Paano natin sila iaayos dyan, na hindi sila masasaktan, na matatanggap nila. Yung sa pagbaba naman po ng race sa RK, actually, nagpunta po ako ng last week, nakausap po sila. At may mga umiiyak. Kasi, kung drama man yun. Pero naiintindihan ko po yung part nila na nasabi ni Chet kanina, 10,000, may kumikita ng 10,000 a day. Pero hindi yun everyday. Kasi hindi everyday na may pumapasok doon na may nangangailangan ng damit. Hindi naman everyday na may bibili ng damit o kung ano man sa kanila. Seasonal. Sa lahat naman. Kaya, tsaka hindi naman kung sapat yung kinikita nila para sa pagbabayad nitong 360,000 o 4 na to, hindi nila talagang ipipilit na babaan pa. Though masyado nga talagang mababa itong ibinigay, ganun din naman tayo pag tumatawag sa palengke ni Puma. Ganun din sila, pero nasa sa atin pa rin yung decision. More than yung tawag nila, pero pwede lang ibigay na mas na may mababa, pero hindi gano'n sa inyo. Opo. Kaya ako personally,
na kapag nagbayad on time, may discount? Wala. Bawal po ba yun o hindi po yun? Wala. Kasi po, nabanggit ko kanina sir, yung 60 pesos, June na ng 20, naabot pa ng 30. Eh, paano mo ngayon, magbigay tayo ng scheme na pag nagbayad tayo on time, para sa mga business permit, licenses, na kapag nagbayad kayo before January ka, meron kayong 20% discount sa on time. Ito kaya hindi pwedeng may apply. Siguro baka wala ko tayong arrears o mga delinquent tax na. Kasi ayaw ko 360 less 10%, 360 ang mawawala sa 360, magbabayad ako on time. Hindi na nila siguro yung kaya. Kung nakakapagpuhunan po sila sa loob ng kanilang stall ng mga halagang 50 bill, ano na lang po sa kanila yung talagang 360. Ngayon, less 10% kapag due date, before due date. Basta magbayad po kayo before due date, meron kayong discount ng 10%. Siguro kasi pwede natin isama sa amendment na gagawin natin. Ano manitaas tayo nito. Ay, maniwala ko kayo, wala ka siguro kayo magiging arrears. Tapos magpataw ka rin naman, nang talagang tama po, wabalik tayo. Kanina mo, kinoconsider ko yung SR na tinanggal na surcharge. Yun, ipataw naman natin. Biro mo, bukas, 30 ngayon, pag 1 na bukas, hindi ako lang pagbayad. Instead na nakadiscount ako ng 3.6, madadagdagan pa ako ng 25% to school. Plus 2%. Sir? Okay po. Pero may ask na opinion ng balikan. Possible ko ba yan, attorney? Hindi kasi, hindi ko masiguro kung sa batas na RA 7160 na pagdating sa ganyang collectible ay may karapatan pa ang local council na magbigay ng discount. Sa amendment. Hindi. Tanong lang po natin ang legal para palimalagay sa amin. Possible ko ba yan, attorney? Kung titignan ko natin naman, always naman yan against taxpayer and in favor always with the LGU, di po ba? Yun ang, but still we have exemptions. Kung dadaan ba, okay naman sa sanggunian, at yung basis natin, what is the main purpose of enacting that? Is ang main purpose natin is to discipline these holders, to get what is right from them, and to motivate them na regular sila magbabayad para hindi madali yung transactions natin. Kasi pag sa 20, example, setting the date 20, alam mo rin kita mo sa 20, may budget na. So, hindi ka na mahihirapang maningil. If that is the intention in enacting a certain law, why not? Nasa point na rin po yun, nasa discretion ng sanggunian pa rin, with the participation of course, of the LCE. So, possible po yun. Kung lahat po kayo, kung makukuha niyo yung vote na kayo natin, tsaka kung valid naman yung reason nyo, basta yung intention nyo is valid, justified, and reasonable. Possible po. Wala naman po yung mag-violate doon. Wala naman po siguro. Kasi ang purpose nyo lang for the general welfare of the diba? And to discipline, meron naman po kayo ang purpose. Actually, kung pag we are going to present a certain or for the enactment of a certain law, may purposes na kayo doon. Diba? What is your purpose? What is your main objective? Doon pala makikita mo kung maganda or hindi. Kung meron bang personal or meron bang political na halo yung purpose mo. So if you can present it right to the sanggunian, bakit naman po siguro hindi? Papasok po yan yun nga po sa 71, sa 7160 natin na general welfare was wide na. So to motivate. Pag nag-append naman po kayo nito, pwedeng temporary naman po siya for a certain period of time. Then we will announce it again. Kung tataas ulit yung, kung kumikita na sila, effective pala, taas na mo rin. Kasi yung kumawag pa ang test rate nila. So usually po, kaya nga pag gumagawa tayo, subject to changes, may separability clause mo natin. Yan lang po. Yung suggestion po ni Councilor Panto na magbigay ng discount sa mga magbabayad on or before due date. Tapos, sa mga maliliit naman, may dagdag. Dapat. Kasi kung maliliit lang, pero walang dagdag, ay wala. Wala. Doon na lang muna ako sa akin. Hindi tayo dapat. Ako naman suggestion ko lang din naman.
parang ano na yun sa kanila, parang punishment na kumbaga. Parang kung ako hindi na ako nakakuha ng discount, mabigat na sa akin yun. Sayang. Parang ano na yun, punishment na on my part. Dahil, kasi parang madodoble, hindi na ako naka-discount, tapos magdadagdag pa ulit. Na nakita naman natin na banggit ng representative natin from this treasurer's office na hindi nga nag-implement yung surcharge na yun. Kaya, tsaka ano, siguro mas magandang reinforcement ang gawin natin kaysa punishment. Mas positive ang dating kasi sa kanila eh. Lalo market yan, hindi naman din ganun hindi ganun kalawak yung pag-unawa nila sa ganyan. Kasi, ano yan eh, human tendency na sarili ko ang iisipin ko. Diba? Parang sa kanila, ano na to, doble-doble na yung punishment na nakukuha ko. Unlike kapag yung 20% discount lang, positive yun. Wala tayong binigay na punishment sa kanila. Hindi lang nga nila nakuha yung benefit of paying on time. Yun po naman ang sa akin. Yes. Yung pong hindi pag-i-impose, hindi ko siguro po pwede, hindi sa kinokontra kayo sa suggestion mo. Yes. Patas po. Yung proposal ng Government Pando, parang additional lang doon sa batas. Pero hindi naman natin kung pwedeng in view of the discount, pansin na hindi mo pwede kasi existing po sa RA 703, batas po ng publikasyon. Malalagay po kami sa alamin. Pero paano po na hindi natin yun na impose? Kasi nga po, sa utusan ng legal officer at that time, na sinunod noong section F ng section na ito noon. Attorney, paano nangyari gano'n na walang, hindi na-impose tapos walang nangyari? Nag-guess niyo po ba, attorney? Yes, ko alam ka. Ang sinabi ni Sir, meron na tayong task. Yes, ma'am. Yes, attorney. And it's up for the Sanggunian or to the local government if you're going to impose or not. Example, we have a lot of laws. Bawal ang ganito, bawal ang ganito. Ini-implement ba? Passive ang LGU. Pero ang batas is nandiyan pa. It's up now the new administration to impose it or not. If we're going to impose that, hindi naman talaga mamuha kontrabita. This is the law. We have the basis. Nagkataon lang na noon, natulugan nila, pero ngayon, buhay pa. Sa other municipalities or cities, implemented po yan. That's why they are so very disciplined. Napaka-disciplinado. Pasok ko na lang ng example pa sa mga tricycle drivers naman. Bawal yung ring. Bakit sila sumusunod? Sa Kawayan City, bawal yung ring. Bakit sila sumusunod? Kasi hindi ko naman sinasabi mahigpit. May batas sila. Sumusunod lang kayo. Dapat kayo sumunod. Dahil kung hindi mo hihigpitan yan, ganyan na lang yan. With the suggestion naman or comment naman namin sa RT. Kaya hindi yan mabili kasi hindi pumapasok ang tricycle doon. Nakakatamad maglakad. Ako ay alone na. Wala akong parking. Magkao pupunta kung dami naman dito. Kaya kung matatanggal ko yung park, papasok yung tricycle o doon ako sa arcade. Pagbaba ko arcade na, okay. Kasi pag doon ka sa labas, ang lahat ng tao, huwag na doon layo. Isang
nandiyan na. Nasa inyo po kung i-implement namin. So, Clarification lang, attorney. Possible yung magbigay tayo ng discount, tapos hindi magbibigay ng Surcharge. surcharge. okay. Yung discount wala pa sa batas natin. Opo. Mag-enact pa lang yun. Kung gusto nyo, papa-aprobahan pa lang natin yan. Oo. Pero yung pagpatak po ng penalties, nandiyan na po. Nandun. Hindi lang pinapakita. Okay. Yung discount, on process pa lang dahil marami na naman, alam ko, deliberation pa lang. Mahapon. Pero possible siya. Kasi yung ako taxpayer, ako before ganito, may discount pa talaga. Bakit sila kaya na tayo rin? Pero datan po tayo sa tamang process. Pero yung sa surcharges po, nandiyan na. Nasa inyo na lang po kung ipapatong natin or bababaan natin. Pwede naman po yun eh. Kung nakalagay sa batas, 2% po, 2% na. Kasi kawawa naman yung mga kasi ang pagpatong po natin ng surcharges, ang intention po niya, hindi pahirapan ang mga taxpayer. Kundi para disiplinary at para maging uniform. Kasi katulad nga po niya, because wala akong pera. Dapat iniisip na nila yan na bago nila pirmahan yung kontrata, I am bound. Kung hindi natin kaya, surrender nila. Kung hindi nila kaya, surrender. Kasi marami pang may gusto. In-accommodate lang po sila. Hindi natin alam kung ano maging basis for the accommodations. Katulad tayo. In-accommodate sila para mag-tuloy. Yun lang. Kaya lang po siya kasi sila umaano kasi baka may mga naibigay sila na hindi nakapasok siya. Yun lang ang pananaw namin dito. Kasi sila umaano na nakakabagal namin. Ay, sige po, hindi na ako masyado mag-explain kasi para may matapos tayo. Hinihin nyo lang po kasi yung pa natin. Thank you po. Additional nga doon, malaking bagay din talaga kung mapapaapoy natin sa 10%. Kasi kahit na ipangutang mo yung 5% na 5,000, 250 lang ang interest doon. Pero ang discount mo, 360. Panalo ka pa ng almost 110 pesos, di ba? Kesa mag-surcharge ako, talagang ang naniniwala ako sa proper information lang naman eh. Beginning, January 1, ito na po ang magiging one natin sa mga reformer. 10% up to date, kung nagbayad na today, then surcharge ng ganito. Ano na yung choice sa kanila? Pag nagpa-abot sila sa surcharge, na matagal naman na rin kung matasyan, matansya, medyo kailangan talagang ipa-implement. Ang maganda na nagawa natin, kung sakali makapulahan nyo, yung sa discounting, pagka mas maaga nagbabayad. Mas maganda siguro magbigay ka ng date ng ganito, 5 days before due date. Yun na, yun doon nila i-avail. Hindi siguro sa eksaktong due date. Para lang talagang drive. Kailangan natin talaga ng information drive. Later, pagka gano'n, makasakali yung mas maganda. Yun lang. Ang sinasabi ni Kagawad Pando para yung ruling policy sa land tax section. Kasi sa land tax section, ay mayroon po sila na yung policy o ruling na if you pay your tax, land tax in advance, starting November to December, you can get a 20% discount. Pagpasok po ng January up to March, the regular discount of 10% only. After that, na, i-impose na tayo ng surcharge and interest. Ngayon, if ever na gagawin natin ito kung sa February ng Junyo, ang kanilang sa lahat na ba ito? Kaya hindi mo ba sa mga lang? Bago lang po kasi. Bago lang na kontrata. Kaya naman kinaklarify ko yun kasi baka magkaroon tayo ng kaya nila palaspas na lahat yung iskwentuhan. Baka bumanghingi kasi lahat. So yung bago at marirenew. Kasi bago na rin. Yun na po natin yung positive effect. Okay, kinaklarify ko lang. Kung yung pagpipigay ng discount ay papayagan ng batas, makakatulong mo siguro yan para
Kasi po, eto sa paliwanag ko lang. May COA ruling po kasi na kapag hindi nag-impose ng surcharge and interest yung isang RCC o collector, revenue collector, kung mag-iipit po talaga ang COA, at kaya naman nilang gawin, ibabawas po sa sweldo ng collector yung hindi na sinigil. Totoo po ito. Bagamat hindi pa nila ginagawa. Niwala kayo hindi, mag-iklamo naman ang nangyayari ko ng bawat empleyadong collector ho namin dito, kung iyawas pa ho natin sa kanila yung hindi na kolekta. So talaga po ito kung pag-impose ng surcharge of interest, talagay ko po hindi namin po pwede. Hindi po pwede namin alisin. I-impose po namin talaga. Ngayon, kung wala ko naman tayo yung binabiolate na batas tungkol sa discount, so sige po. Attorney, hindi pala namin nahingi yung yung side mo tungkol dito sa first issue. Kasi nakapagbigay ng komento sila sir at ma'am. Kayo po, ano po masasabi niyo dito sa pag-decrease namin? Balik po tayo dito sa Focus tayo sa last. dito po muna tayo. Yes, madam. Actually, kinikwenta ko na siya. Kung magkano ba yung per day dapat para sa kanila. Kung sa first floor, yung 3.6, hindi na natin bababa tayo ng 3,000. So, 100 per day. Siguro naman hindi na ganun kami ganun. Ako po sa ground floor yun. Then, pataas, 2,500 to 2,000 siguro. Pero suggestion ng this, so yan suggestion. Kasi gusto nila is daily, para hindi sila mabigatan. Kung sa Ano po ba? Pero meron din silang sinasabi, pinapangako na hinihiling na yung magiging electric meters, install na lang yun bawat isa at sila na ang magbabayad. Mukhang favorable na rin po ito siguro. Mga parang even, magiging even ang... Yes, sir. Actually, electric meters ito, sino ba ang mag-shoulder ng pag-install? Tayo ba o sila? Kasi kung tayo mag-install, magkano pa ang pag-install? Ito baka hindi natin makaaway. 3,000 plus po yata isang gano'n na itong pag-install. Sa akin kung pagkakaalam, kung mag-install sila dito sa pangalan mo nila, sila yung mag-aapit. Kasi kung natin ganun po ba ang procedure? Pag sa building? Okay, sir. Yung po kasi, ang alam ko sa shoulder na nila, sir, yung kanilang mga individual leaders. Pero tama sa attorney, sino mag-absorb ng cost ng installation? Kasi malaking po yun. Most we have to consult engineering kasi hindi ko alam kung paano yung isel ko sa isang building na magaling ng individual leaders. Kaya yes, no, naiintindihan ko na po. Tama po kanila, may building din ako. Nagpapaupa ako pa lang nag-apply sa SEDO at yung kung ano yung bill, doon ko binibigay sa under my name, doon sa umuupa. Ito yung kanila yung tama po. So, attorney, ano yung suggestion niyo po na date? 3,000 po sa first floor. Then, 2,500, then 2,000 siguro sa third floor. 3,000, 3,025 yan, 2,000. 2,000 third floor. Sa atin po ang ano nito. Yun na nga po yung kuryente. Kasi kung titignan niyo po minsan, mag-charge yan. Meron yung mga may electric fan, meron yung mga response na walang electric fan, meron yung response may electric fan. So siguro po, ang suggestion na lang din, sa electric meters individually installed, siguro po magkakaroon na lang isang metro sa first floor, second floor isa, sa third floor isa, para mag-divide lahat ng mga nasa baba. Kasi usually po, sa totoo lang, sa pagtitignan niyo po, pag nagdagdag ka electric fan sa isang office, o plus 200. Di ba sa mga boarding houses po, pag may aircon, mas mataas. Kasi yung kuryente, hindi lang pwedeng divided by 5. Ako may dalawa electric fan ko, ikaw wala. So, isang may ilaw, yung isang may ref, yung isang wala. So, unfair na. Magandang po yung purpose nila na individually para makontrol nila. Yun nga lang po, yung pag-install natin, kakainin tayo ng budget nito. Masyado pong malaki
treasury doon sa sinabi ni Atty. Na okay na tayo sa 3,000, 2,500 and 2,000. Iaamin po ba ng ating chairman? Then, okay na po ito? Pagkagalan po ba? Ang naipasa? Basta kung ano po kalalabasan na ordinansa, yun po ang Ako po. Kasi para po matapos tayo, para hindi lagi opinion na lang. Hindi, i-remind ko lang sir, na yung kasalukuyan, sinabi natin kanina Ako. kung yung kasalukuyan rate na 3,000 plus, i-impose pa rin namin starting, hindi po pwedeng Oo, tama po. Yun po yung nakalagay dun sa kontrata. Kaya mayroon po isang clause dito, attorney, na nakalagay. That payments will start on January and that arrears from June 1 to December be waived. Napakabigat naman po yan. Kung kami po tatanungin, napaka-grabe, hindi na, kami po, kahit sino naman po makakakita namin, hindi pa payan. Luging-lugi na po tayo. Kasi kahit man lang po sana yung kuryente at tubig natin, mabayaran sana sila dahil sila po gumagamit. Kahit yung man lang sana yung mabayaran, pero wala po galing sa bulsa ng CBO, ng LGU. Doon pa lang po lugi na tayo. Kung titignan niyo po mga parang kasi hindi sila nagbabayad hanggang ngayon, hindi po ba hanggang ngayon wala po nagbabayad. Yes, Madam Chair. Ang tanong ko po, naka-address kay Mayor Joseph Tan ng kanilang sulat. Sino po ang sasagot sa kanila na hindi pumapayag ang city government na i-waive yung kanilang upa mula June hanggang December? Ay, yes sir, ganito po yan. Naka-address po sa ating mayor dahil last time na nag-hearing po tayo sa first meeting po natin, may nagsabi po kasi na meron daw pong nabitawan ng ating mayor na moratorium which is dapat po in writing lahat. And I asked, pero sabi niya, parang wala naman ako nasabi. Sa dami po naman na hindi na natin malaman kung may napitawan ka or hindi. Pero yung magbibigay ka ng gamit, unfair po yung mga nasa loob. Titingnan po natin. But on the process po, siguro po, naka-address po sa CMO po ito. Pero po, naka-copy furnish naman po tayo na may nakalagay po. CMO, CPMO, kay Ma'am, sa lahat po ng nasasagulian. Pero kung kopya, naka-address lang po sa ating mahal na mayor. Pero yung pagsagot po nito, kaya nga po pinapatent kami dito sa mga committee hearings para hindi lang sa amin manggaling, kundi po kung anong yung naranapan. Ayun po, hindi ako po pwede ito lang yun na yun. No? Kaya nga po may committee hearing for us to suggest. At dito po, hindi lang po natin masiguro kung meron na po lumabas na reaction or meron na po nakapagsabi. Pero we will try to follow up po kung ano magiging reaction. But this one po, yung sinabi po natin na yung payments will start on July, wala po. Negative po ang sagot dito ng ating Ano po kaya ang pwede natin gawin dito? Dun sa hiling nila nga na yung sa June 1, December 31, yung arrears from B-Way. Wala po. Yes, Madam Chair, ang aking suggestion, kayo po siguro susulat kay Mayor Joseph Tan na after this committee meeting na ating ginawa, including po ang treasury, kayo po hindi maayon na i-waive po to. O, ganun na lang po siguro, i-inform natin ang ating City Mayor after we did not agree to hindi tayo nag-agree sa kanilang link na i-waive yung kanilang upa mula June 1. Doon naman sa upa, action na naman natin. Amen. Papayagan. Pero bibigyan, hindi natin ibibigay yung sobrang baba na kanilang hinihingi. Okay, nasa part 2 na po tayo and then number 3 na. Para po matapos tayo. additional info, ito talaga nila straight from the horse mouth. Nag-one-on-one kami talaga ni Mayor sa akin niya, hindi ako pumapayag sa moratorium, wala akong inakupan. Dahil ang kailangan natin, collection, hindi moratorium. So tama lang po, na-inform natin ang ating mayor dito sa ating pinag-usapan na napagkasunduan, nag-amend tayo ng konti pero hindi pa man-approve. Napagkasunduan lang na 3,000, 2,500, and 2,000. Sa second part, negative po tayo, hindi tayo pumapayag, then punta na po tayo sa third part. Pag-usapan naman natin yung electric meters na. Yung electric meters, yung gagawin po kayo na
question, Madam Chair. Ma'am, market admin natin, Ma'am Tina. Ano po bang existing ngayon doon sa kuryente? Divided by lang. Tayo na lang. Ayaw nga po, so ito yun, yung ating susolusyonan na yan. Sir, pero ang ginagawa kasi mention ko niya yung sa tubig, yung ating CR na po. So, meron tayo pinigyan na siya may kaya sa sprays. Okay? So, yun yung para sa maintenance ng ating CR. So yung kuryente na Attorney, hindi po kaya pwedeng pagpalagay natin o ibang paliman later na natin para lang po matapos itong action natin dito, i-as-is na lang muna tayo pagdating sa kuryente kasi hindi na mas panibago at makapag-usapin na naman ito kung nagpapa-install ba o tayo pang city government ay mag-a-apply ng isa-isa sa bawat isang umuupa sa atin. Alam ko, mahabang usapin na naman po ito. So, stand still tayo dito sa part 3 ng kanilang kahilingan. Okay, doon lang po tayo sa Binawas. Nagkasundo tayo na walang wave. Then, dito as is po tayo sa pangatlo. Sa pang-apat po, that daily collections of rentals, Madam Chair, po ating staff. Parang mas favorable po sa kanila ito mag-daily. Sa pressure po ng ating City Treasurer's Office, ano po? Okay na po. Pwede po sa amin. Ginagawa po namin yung sa iba ng mga may collection po kami sa may mga re-request po sa business license. Ngayon, pwede po namin gawin. Kaya lang, ganito po ang computation, no? Hindi po dapat divided by 30 days. Okay. Di ba na 20 lang po ang aking supposed to be deadline. Kapag lumagpas ka, may nakaless by 30. Because, ma'am, kasi ganito, sa kontrata po kasi at sa regulasyon po namin, ang market install, babayaran mo within the from the first day of the month up to the 20th of the month. Pag lumagpas ka doon, automatic 25% surcharge. And then, on top of that, pag lumagpas ka pa, na yung buwan na yun, 2%. Kaya nga ako, kung i-divide natin ito ng 30, lumalagpas tayo sa kumar. May consider na naman yung galing. Madam Chair, excuse me po. Sabi po kayo kanina, wala pa talaga nagbabayad. July, August, September na po tayo. Paano po lang gagawin natin collection? Hindi po natin pinapayagan yung waiver noong June to 1. Naipaliwanag ko po yan po sa kanila kung gusto na meeting kami na kung sakasakaling mababago, ang sabi ko, magmula sa June bago sa buwan na itibago, yung rate na kalagay po doon, kailangan namin sigilin. Kasi hindi nga po pwedeng retroactive ang tax. Pinupirma yan na ito. So, mentras nagtatagal tayo na hindi na kukulekta yan, 3-6 bills being owed. Ma'am Tina, may Ano lang po, kasi sabihin na Sir Perry. No, ang threshold dati po ay nag-prove ni Mayor yung hindi nila number of yung mag-wait ng payment. Siyempre, hindi na sila mag-collect ng unless ang start ng collections niya more than Excuse me, pero kanina natapos na natin yung point na yan na hindi tayo kumakaya. So, let's not go back to that issue again. hindi po sir, ang sinasabi lang ni Ma'am, pwede unless payagan. Parang, ano lang, yung case something Ah. yeah. Pero hindi niya sinasabing babalik tayo ulit doon. Sinasabi lang niya unless, ibig sabihin may exception. Ibig sabihin may exception. Kasi nalalaman naman ako doon sa salita ni Mayor sa akin na hindi siya kumakain. Opo, hindi walang decision na ni So, Mayor. kasi why make another scenario? Kasi,
tapos na yung usapan natin dun eh. Why go back again to that issue? We will never finish. Paulit-ulit tayo. Yes, Madam Chair. Sorry to say. Sisingit lang po. Kaya nga po, ipapainalize natin to, then we will inform the mayor kung ano po ang natin na pag-usapan. Hindi tayo pumapayag doon sa waiver. Pagka sumagot siya in writing, after your letter, doon na natin, after the next meeting siguro, kasama yung mga kontrata sa mga bago, ito po ma-action na rin natin. Kung ano magiging sagot ng ating city mayor. Doon po sa daily collection, okay na po ba tayo? Okay na po. Yan. Pag-agreean po natin yung ating daily collection. Okay, Last part na po para hindi po tayo alam natin yung mga kanya-kanya po trabaho. all occupants actually operating or not will be fully obliged to pay this or naman. Galing na po sa kanila. All occupants are deliberated or not will be equally obliged to pay this obligation. Madam Chair, yes, I will recognize. This question is for Mapina. Ma'am, dito po ba yung mga sumulat po ba kay mayors na kung hindi man ma-waive, what if yung request nila na ma-waive, are they going to push through or willing again to pay the back rentals? Kasi hindi pwedeng may panibago silang kontrata, then yung back rentals pabayaan na lang. So, kasi kayo po may access sa kanila, di po ba? Kasi kami wala naman kami access doon sa loob, hindi ko alam kung ano magiging feedback. Kung sakali po ba na hindi ma-deny po itong second proposal nila na hindi nga mag-waive, i-reading nila ang kanilang mga kontrata kung magbabayad po sila ng back rentals. Ang dapat po natanong ngayon sa kanila is, willing pa ba kayo? Kasi kung hindi kayo willing, marami kukuha. Exactly, di po ba? So, sana po makita natin next schedule hearing kung ano po yung feedback nila po. Kasi hindi po pwedeng positive no. Hindi, kung sakali ba, hindi ganito na po. Kung sakali hindi po yung wait ni Mayor yun, willing po ba kayo magbayad ng back rentals? O kakayanin po ba ng budget nyo ng bayad ng back rentals? Para alam na po natin yung mga mag-revenue sa hindi. Para may options na po natin i-open natin sa kami kung sakali man. Kasi baka nakikibarking kahit single set, hindi rin naman pala nila kayang bumayad eh. Parang wala rin, nonsense po yung pag-uusap natin. So, mas maganda po siguro, Madam Chair, kung ngayon pa lang, mag-start na tayo tanong-tanongin yung mga nandun na kung sakali bang hindi ma-aprobahan at magbabayad kayo ng back rentals, willing pa rin ba kayo ulit? Or hindi nyo na, ibabakate nyo na yan, kahit hindi nyo na bayar ako, ibakate nyo na yan, merong bagong pagpasok. Kasi para po alam na natin later, ay baka kasi umasa sila ng umasa, tapos later on, down tayo lahat. Actually, hindi lang po ang ating mga mahal na SE, kundi syempre pati ang ating administration. So, ngayon pa lang po, huwag natin silang paasahin. Kasi kung maasa sila, oh, may light, tapos biglang dark para brown out. So, ngayon po para, kung po pwede po, na isa-isahin na natin sila na, o, paano yan, kung sakasakali lang naman na hindi ko kahit sila, tutuloy mo pa ba? O computin na natin yung kuhan mo, ganito pa mayroon. Siguro po, sa total amount, masyadong malaki, at natin masyadong malaki. Siguro doon na tayo sa total amount, pwede tayo mag-discount doon. Parang may preference. Pero kung ayaw ay hindi na ako tutuloy kung babayaran pag back-rentals. Kung ganun po kasi ang pananaw doon, ibig sabihin wala siyang balang mag-renew. So at least po, meron kayong idea na, ay ganun pala. So kahit kung ayaw na mag-renew, ito ba, marami pa po. Kung tutusin, napakaraming gusto. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon kasi wala silang kapit sa loob. Sabihin ko na, Santos eh. So dapat, ang mga nandun, hindi dapat yung kakilala nila mag-refer. Refer yung mga kakilala eh. Which is not the case. Kung yung mga nandito po sana sa kali-kali, yun ang bigyan natin. Kung hindi nila mabig ang preference natin, mga nasa kali, para lang mabigyan din sila ng part po doon. Yun lang po sa amin din. Pero Madam Chair. Madam Chair, opinion lang po. Kung ako pa tatanungin, halimbawa lang, ang maging stand ng ating city mayor dito, bumaba na yung kanilang kahilingan, pangalawa, yung sa arrears, hindi tayo pumapayag. Pero, kung halimbawa po, sa City Treasurer's Office, pwede po kaya pabayaran sa kanila to, pero ang maging condition, pakalan po, halimbawa, pumayag ang mayor,
basta bayaran lang nila, walang interest o walang mga surcharges. Possible po ba yun, attorney? Possible po yun. Actually, one of the motivations to pay, Oh, yes. yun nga po, tanggalin natin surcharges, penalties, pero dapat po mag-set tayo ng date. Kasi ang tao naman kung gusto mo gagawa mo ng Mga paraan. po, naniniwala rin po ako dyan Pwede po yun, basta wala ng surcharges, penalties. Kasi yung parang yung parang nakalagay sa kontrata, masyado lang po malaki. gano'n na po ang ginawa sa kanila. At magaling po natin makabuti na mas mahabang panahon pa. Opo, Na dadagdagan na ng panibagong buwan next month hanggang until next month. Napatok na ng patok. Yung June, hindi pa nila na ibabalik. So possible po siguro para matapos, kung halimbawa, mapagkasunduan ng city admin, ay ng ating city mayor at ng treasury at ng mga committees, eh ibalik lang nila, i-update na lang pala nila. Then, para pagpasok po ng 2014, nagkaroon ng amendments, napababa natin, siguro po, yun na yung time na, sorry na, kung talagang hindi mo kaya, ang dami naghihintay. Binigay lang po natin sa kanila lahat ng option, pabor lahat sa kanila, pinabababa, binigyan ng discount, pinabayaran yung arrears ng walang interest. Sobra na po pagka masyado tayo naging malambot sa ating mga stand natin dito. Gusto lang po natin din malaman po, kung yung sa first floor, bago sa kanya i-compute mo yung arrears nila, magkano po ba yung, kung susumahin mo, magkano po ba yung babayaran ng first floor? Para may idea na po sila kung magkano yung babayaran. Dapat mabigyan na sila ng notice as of now, para mapag-isipan nila kung kakayanin pa rin po. 14 po hanggang September. 14,400 Sa ground floor. ay 14,400. Up to September 14. June to June to September. September. Basis kasi po ito. This year, 14,400. So last year po, nagbabayad sila. Wala pa kami mga makuha. Starting yun lang ma'am, this year yung kontrata. So, ang kinukumit po namin is June of 2013 to September of 2013, amounting to 14,400 based on the contract. Yung 3,600 po yan. Sa 3,600. Pagkakanin mo. Madam Chair, napakaginawa naman po talaga ng bilihan sa kanila. Mag-start na sila na June, para sa aking pagkakaalam. Nananampanya kami ng bago magbayo. Nandun na sila. 20 na. Tuloy pa 11 po dito. 2011 po, sila po na. So parang pinaka-bargain po dyan, sir. Yung ilang years na pag-istin nila ng mga libre kuryente, tubig, kumita sila na nilang Pasko. Siguro sapat ng bargain. Parang inisip ko, ano, ibalik nyo na yung 3,600. Sana. Diba? Kasi ilang dalawang taon sila. Yung mga hindi mo naisip. Parang may mga naisip, ibalik nyo. Pero ito, sobra na. Ibigay na natin sa kanila itong in case macro. Bibigyan na natin sa kanila itong pagbaba. Hindi pa nila sunodin yung mga ibang simpleng bagay tulad ng pagbabalik ng kanilang mga ayos. And attorney, siguro po, panahon na rin para sulatan sila ng legal for yung sa kanila. Yes, sir. Actually po, susulat ko sa kanila is through po yung sa akin, sa administrator at kasi pag-questionin po nila pag mga gagaling sa legal. Opo. At saka isa lang po, pwede po bang bigyan din po kami ng update sa treasury kung magkano ang binayaran natin sa kuryente noong July, nung nag-start sila hanggang ngayon. Para may basis din tayo ng ganito kalaki ang nawala. Hindi po ba? Kasi hindi nila naiisip na napakalupit naman, bago na kasi Kasi side lang nila yung sa side lang. At least pag nakita natin na 300,000 pa lang ang gastos nila, wala silang nakuha. So para may basis tayo na dapat na parang i-impose ito. Kasi tulit na pala. So may 2 years na pala silang discount. Doon parang panalo na sila. Baka mas alam ng market na ma'am. Kasi kami sa presyo eh, hindi Okay. mahawak. Ay, sige sir. Sa kay Ma'am Tina na lang. Ma'am, yung din pong GS kuryente, hindi sa amin yung GSO. Pero ang pagkakaalam ko, kasi hindi ako nakakita ng bill ng RK, baka yung contractor pa rin niya, nakapangalan ko sa contractor mo. Ito wala akong nakakuha ng bill, dumating sa office, pero sa RK wala pa akong nakita. Yung check bill ng GSO investment. Sige ma'am, para may basis po tayo next committee. Kasi kung kami pa po pupunta na po, pasa-pasa na po ito. So, siguro po, better po kung kayo magtatanong kung magkano. Para naman meron tayo panakot, hindi naman sa panakot, kung may basis tayo na ito na dapat
can always close the store. Kasi po, kailangan mag-internet enforce lang natin sa taas. Pwede naman po, and then, i-vacate nila, marami talaga tayong gusto ko mga store sa lalo dito sa ground floor. Makagbigyan ng Ang totoo po, yung sinabing June kasi, sinabi din po ni Atty. Yung mga store holders na winake pa rin na ating dating mayor yung up to June 30 na payment ng store rental. So, although na-serve yung kanilang contract ng June, ng May, winake pa rin, sabi ni Atty. Soberano sa kanila, and the treasurer was present then during the meeting sa treasurer's office, sinabi ni Atty. Hindi mo na kayo mamuleta until June 30. Yun po yung verbal din na advice ng mayor sa legal officer na dati natin sa ating treasurer. So, pinahold din yung collection. And ang start po ng collection, kung okay na sa new administration, mag-start lang ng July. So, sir, ang computation din po ng ating arrears o ng store rental from July up to November, to September. Kung yung honor din po natin, ensure na yun ang sasabihin ng ating mga store holders na inausap ni Atty. Subirante and the treasurers. Ma'am Tina, may reason po ba? Again, yun po, meeting natin yun kasi magkausap naman po magharap. Alam naman yung treasurer Kasaban and also wala sa Atty. Subirante. And also Carlos and Julieta from President with the two of the officers in the store. Hanggang sa term po ni Mayor Hanggang Ami. June 30, parang since meron pa sila, di ba, pwede pa naman sila i-record pa sila ng sila. I-will po natin June 30. Yun nga rin po ang Verbal yan, ma'am. Verbal lang sila lahat. Verbal lang. Anyways, para lang po maging consistent ulit tayo dun sa hiniling ni Ma'am Arlene kanina na written yung proposal ng rates. Pati sa legal, yung ito po yung sa market, ay sa RA, Ma'am, hinihingi na lang din, attorney hinihingi na lang din kami ng written proposal. Yung rates po. Yeah. Draft na. Pwede po, kailan po kaya natin pwede maibigay yung Mas mamalaki gusto ko i-clarify sa punto. At gusto ko mahingi ang opinion ng yung sinabi ni Ma'am Tina, yung verbal lang na sinabi, libre na naman natin yung sampang. The treasurer is here naman, siguro pwede niya. Tama kami na. Let's put it in black and white. Kasi, Iba na yung ating administrasyon ngayon. If we keep on coming back, kung ano man yung sinabi doon, without any written, will not stand. Siguro po yung sa panahon ng mga siyempre pag nag-start tayo ng July. So kung manginingin po tayo, mag-start tayo sa July to existing August, September, okay din po yun. Pero kasi kung titignan po natin yung kontrata nila, dapat nung pala nagpabayad na sila. Kung tutuusin. Pero kung mahihirapan, kaya nga po actually, talagang hindi rin kasi kami makapagbigay ng release talaga ng any comments and suggestions kasi mahirap bawiin later. Kaya pinag-iisipan ko po ng mabuti ni Mayor. Pero actually kaya nga po sana may basis tayo sa kuryente man na. Kung umabot kasi siya ng 100,000, hindi na natin, wala nang tanong dito eh. Kailangan na naman magbayad kasi lugi na. Lugi na dito. Yes, attorney, pero yung question po na June o July mag-start, ano po ang kasi nga ang kwento hanggang sa term ni Mayor Ami yung pag-waive. Kailan po nag-start yung sa contract mo? Kailan mag-start? June po na. So June tayo mag-start? June tayo mag-start. Okay. Madam Chair, malinaw po kasi dito sa kanilang sulat, alam nila that payments will start on the 24th and that arrears from June 1. Kung may naipangako po sa kanila yung dating administration through verbal ano lang,
yan yung i-contest nila. Pag sinisingil natin sa kanila, yung June 1 to June 30. Pero maliwanag po sa sulat nila, sinasabi nila, humihingi sila ng waiver para sa upa mula June 1. So, sa pagkakaalam at pag nasa kanilang isipan, walang waiver, hindi natanggal ang June 1 to June 30 sa kanilang bayarin. Yun po, kaliwanag po rito. So, Pwede po natin kung i-ano sa meron po kanila sila, sa point pwede out. na natin i-impose kasi hindi na tayo mag-wait. Kaya nga lang po, pag-impose po kasi natin yung sa tax, depende sa pamamaraan or the monarch. Di po ba? Kung sabihin po kasi natin sila, basta magbayad kayo, without any explanation, siyempre masakit on their part. Baka sabihin nila na po politika. Pero pag meron nga po tayo yung sasabi electric bill, mapapaliwanagan natin sila na ilang years na kayo nandyan, hanggang ngayon walang pakinabang, ganito. At maraming may gusto, pero kayo pa rin ang gusto namin manatili dyan dahil parang wala naman kayo masabi sa bagong administrasyon at parang hindi nyo sabi na po politika, tayo pa rin po nandyan. Pero, dapat po, sumunod kayo dun sa pagkasundan natin kontrata. Tapos po yan, parang, oo nga naman, 2 years na. So, they came to realize naman po later on na hindi tayo ganun kahigpit. Kasi June 1 lang naman po pala. So, pwede po natin singilin ang dapat natin silang singilin. Pero ngayon po, para sa magandang pamamaraan, bigyan din natin sila ng basis na ganito lang sa ng gobyerno. Para naman po kahit pa paano, kinagat man natin sila, wala man ng pangit. Diba? So, paano naman yan, merong paraan ng pagsasabi ng maayos na maintindihan nila. Sana lang okay. Madam Chair, additional po sa treasurers, sa representative po ng ating treasurer department. Pagka po dumating na sa punto na sinulatan na sila at hindi aprobado yung humihingi nilang waiver, malalaman po natin kapag siningil na natin itong June 1 sa kanila, kung nag-response sila na, teka, may sinabi sa amin. Kung hahanapan po natin sila ng waiver. Pag wala po, so paano po yan? Hindi naman talaga namin. Wala po kami makitang sulat o anong informasyon na hindi kayo pinagbabayad ng June 1 to June 30. Para na po matapos na rin natin itong problema na ito. So, ito pong kahilingan nila, na-action na lang po natin. Possibly, baka makaprobahan yung pagbaba. Pangalawa po, yung sa pag-waive ko sa kasakali sabihin ng City Mayor, baka sakali, ibalik nyo lang, kahit wala ng interest, basta ma-update lang. Then, electric meters, standstill tayo rito kung ano yung existing yun na. Daily collection, okay na po sa treasury. Then, sa occupants, makakako naman sila. Bibigyan nila yung mga kailang obligasyon. So, kailan po pwede, balik lang po ako din sa inyong proposal. Kailan po ang deadline natin for yung rental rates po? Ma'am, po sa amin kasi talagang every 20 years. Hindi po. Proposal yung po dun sa rental rate. Yung sa akin, Monday. Monday. Pag-usapan namin mamaya. Monday po. Yes. Ibibigay namin sa Monday. Monday. Pag-usapan lang namin ang mas nakakasasi. Pero Monday po. Monday po. I think Madam Chair, hindi naman na siguro kami kasi wala kang basis doon sa proposal sa rental rates eh. Kasi nakabase din kami sa mga lumalabas. So, yung kung binigay ko na pagkalagang na 3,000, chinek ko lang po doon sa income, possible income ko kaso. Pero yung, we do not have this time na mag-suggest kasi hindi kami nasa labas po. So, hindi namin alam yung mga katabi nila kung magkano pa para yung sana basis nila rin. Yun po yung sa side po namin. But if you are going to ask to submit, kung pangit naman po hindi. Pero mas expected siguro po kung magagaling sa restaurant. Kasi sila po nasa labas. Tsaka may list nung magkano yung assessment nila doon. Sir, kasama na rin yung RT. Sa pagbaba. Ma'am, teka, yung sa akin siguro, baka hindi kami makapagbigay ng official standard kasi may pending motion, may pending petition. So, sa akin, hindi ako makahawak ng tungkol sa rate ng akin. Kasi meron tayong pagkaisahan dito na iyahain natin dito. So, sa kaso ng akin,
hindi po kami makapagkakita. Kasi meron po tayo pagkakasama dito. So yung binibigay namin, base dito sa mapa. Okay lang. Sige, okay lang. Unahin mo na yung mga So, Monday po. Yung deadline po nila. Yung next meeting po, it's either Wednesday afternoon or Thursday. Magbibigay naman po kami ng letter. I-confirm lang po namin ang availability ng ating city legal office. Wednesday na lang po. Wednesday afternoon. Excuse me. Madam Chair. Yes, sir. Next committee hearing is very last po kasi next week may Wednesday afternoon, sir. Wednesday afternoon. sana yung mga mga sir. Second, may mag-uusapan. Okay po. So, maraming salamat po sa Barigalo sa madugong usapan tungkol sa palengke. Talagang madetalye ito. Sana po patuloy tayong maging patient enough para isa-isahin yung himayin yung mga detalye ganito kasi talaga kailangan natin sa Sabi mo talaga. Kaya, Kasi ang daming nakapending. kung kinakailangan kong everyday, sabi ni attorney, kung kaya po natin, Maybe consultation, okay lang naman. Hindi,